Yung pinanganak po yan, blue baby. No? Yung ganun. Okay. Takbo sila sa ospital. Naka-tricycle, umulan, kumidlak. Nung nadaan sa isa simbahan, syempre may madadaanan ka. Umulan, kumidlat, iyak ang bata. Nabuhay. Blue baby, patay na yan. Di pa nakakahinga. Opo. Okay, ano pa yung sumunod na nangyari? Okay. Ganito ang nangyayari sa inyo. Yung spirito ng batang ito ay hindi ito yung original na spirito ng anak nyo. Diyan ka lang. Di ka namin sasaktan. Di ka namin iipitan. Di ka namin yun. Ikwento mo lang kung ano yung nangyayari. Ano yung nangyari sa'yo. Nagsalita po. Nagsalita. Ito yung sinabi. Kayong mga lalaki kayo, mga baboy kayo. Saya. Ganun ako. Tingin ako sa kasama ko. Kasi mataba eh. Pari, baboy daw. Kasi nga, ang tao, kaya natatalo ng demonyo. Kasi mahina ang hindi lang belief ha. Kasi yung regret nila sa kasalanan nila. Yung konsensya nila na sa kasalanang nagawa. Kasi hindi na nila na-confess, hindi nila matanggap na nagawa nila yung kasalanan na yan. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Ako si Jay Servito, also known as Commander Bakunawa. Isa akong manggagamot, isa rin akong photographer, fashion photographer, tapos content creator din. Ayun, yung ginagawa ko, puro panggagamot pa din. Usually, yung ginagamot ko, syempre, yung standard na kulam, yung barang, yung mga pagpuputol ng sumpa. Yan, kasi, syempre, may part ng kulam din yan eh. Tapos, yung mga house cleansing, business cleansing, prosperity ritual. Tapos, syempre, sa pamamaraan ng pag-aanting, ano lang naman ako, yung nagbubuhay ako ng mga gamit. Tapos pinoprograma ko. Minsan yung iba para sa depensa, yung iba naman para sa pangkabuhayan. Yung pamamaraan ng panggamutan ko, yung una, syempre, lagi natin ginagawa yung pagtatawas. Mahalaga yun. Okay? Pero ang lagi ko in-advise, hindi lahat ng tawas nakakagaling. Okay? Ang purpose ng tawas para malaman o kumbaga sa medical term, yung pinakamalapit is ma-diagnose mo kung anong uri na spiritual na sakit. Kasama na rin kasi doon kung ano yung ginamit, okay, na pamamaraan ng kulam na ginamit para makapanakit ng tao. Tapos yung susunod yan, pwede namang nating gawin yung yung laging sinasabi nila na pasapi. Okay, yung parang maraming tawagin na eksorsismo na kung saan yung spirito nung nananakit, tinatawag at ipinapasok dun sa katawan ng pasyente. Na ganon. Ngayon, pwede nating paaminin, kastiguhin. Ganon. Hindi naman sila pinahihirapan. Para lang magkaroon ng linaw kung ano yung dahilan, bakit po ginawa yan. Pag hindi talaga pwedeng pasapian, kasi may mga kaso na hindi po pwedeng pasapian. Hindi, kasi pag tinatawag namin kumbate, spiritual na kumbate, may mga kaso na kung saan hindi mo pwedeng kumbatihin na rekta. Okay? For example, may sakit sa puso. Hindi pwedeng gawin yun. Hindi kaya ng katawan. May sakit sa puso, tataas ang blood pressure nun eh. Nilalayo mo yung spirito nung pasyente. Pero, sa pamamaraan ng gamutan, katawan ng tao pa rin yan. Okay? Nandun pa rin yung mga original na sakit niya. So, hindi mo pwedeng pag may blood pressure, atakin sa puso yan. Hindi kayanin. Paanong paraan pong ginagawa ninyo pag yung isa sa akin, yung gamutang walang pasapian, yung no-touch healing. Paano po ito? Ay, naku, mahirap yan. Sa no-touch healing, ako mismo yung nag-aalis nung mga sakit. Tapos, at the same time, inaangat ko yan. Para hindi kami parehong maapektuhan, yung katawan mismo nung tao yung mag-aalis niya sa pamamaraan ng pagpapagpag, yung sila mismo yung naghuhugot. Sila po mismo yung hahawak sa kanila. Sila hahawak. Bakit ganun? Kaya ayaw akong hawakan. Paano kung babae? Opo. 'Di ba?
Eh, hindi naman naiintindihan yung ginagawa ko. Yung mga nanonood, doon tayo nagkakaproblema sa mga nanonood. Baka sabihin, hinipuan ko. Hindi ko nga hinahawakan, no? Di ba? So, paano po yun? Wala silang malay, pero sila yung gagawa sa katawan. May malay na sila May malay nun. sila. Alam nila yun. Yan yung no-touch Apo. feeling. Na yan, isa pa sa ang tinatawag din ng iba, pagbabaklas. Pero ibang uri ng pagbabaklas mo sa akin. Kasi sa iyo mismo, ikaw mismo makakaramdam na naaalis yung sakit mo. Meron kasing ibang ginagawa na kung saan dinadaan sa ritual. Kaya lang kasi, hindi ko sinasabing mali. Ang kulang lang kasi doon, may mga kaso kasi na kung saan, kung yung nandun sa sakit na yun, hindi pala talaga iyon yun. May hahanapin pa. So, paano po pag ganun? Eh, kaya nga mas maganda sa personal. Sa personal O, talaga. ginagawa ko ng personal. So, magbalik po tayo dun sa kanina sinabi niyong tawas. Paano po yung method niyo sa pagtatawas? Ay nako, 5. 5 klase. limang uri ng tawas bago ko muna gamutin yung pasyente. Pwede niyo pong ipaliwanag sa amin kung paano po yung iba't ibang tawas na sinasabi niyo. Pwede ko sabihin sa'yo yung basic, pero hindi ko pwedeng sabihin yung sikreto. Yung una kasi, syempre yung standard sa kamay. Okay, maraming uri ng pamamaraan na pagtatawas gamit ng kamay. Yung sumunod naman, tinitingnan ko rin sa paa. Okay? Yung susunod naman, titignan ko sa mata. Paano po ito? Physical yung makikita kung may diferensya. Makikita rin. Yung tawas kasi sa yung ginagamit pandam eh. Para kapag kunyari, kapag nasa gamutan, para merong ginagawa ko kasing interactive yung gamutan ko eh. O, halika rito. Hawakan mo to. Check ko muna. Tapos ipapahawak ko sa kanya. Tapos pakiramdaman mo kung alin dyan. Kapag may naramdaman ka parang magnet o umaangat, sabihin mo. So ganun po. Sila pa rin yung gagalaw. Hindi. Ginagawa ko lang interactive. Ako muna. Para lang malaman nila na totoo yung ginagawa. Totoo yung nangyayari. Kasi minsan, merong mga pupunta sa gamutan. Nandiyan ka na, naysayer ka pa din. Okay lang naman sa akin yun. Kaya gusto ko, pinapakita ko, yung ginagawa ko siyang interactive, na meron din sila mismo yung may nagagawa. Para nalalaman nila, ganyan pala kahirap. Ganyan, hindi pala siya yung hawsyaw, kumbaga. Hindi yung basta sinasabi lang na ganito. So Sinabi lang ng manggagamot. So parang way nyo na rin po ito na para ipakita na... Hindi, ang way lang nun para may pruweba. Iyon. Kasi majority kapag ikaw nag-i-interview ng mga pasyente, ini-interview mo yan, tatanong, sabi po ng manggagamot ganito. Paano mo nalaman na yun ang sinabi niya? Yan basta po, sinabi lang po niya. Diba? Pero pang purpose kasi niyan, para ma-explain din, ini-explain ko rin sa kanila bakit ganito yung nangyayari. Bakit ganyan ang nararamdaman. Para at least, inform naman sila, hindi yung basta laging sinasabi sa akin, basta sinabi po ng manggagamot. Paano mo nalaman elemento? Basta po, sinabi ng manggagamot. Basta sinabi lang. Sa tawas po, nasan yung tawas? Walang mapakita. Si tinignan lang po. Ay, ganun ba? Di ba? Siyempre, kapag ganoon, check ko uli. Yung pala, iba yung lumalabas. Iba po. Elemento, pero ang galaw, kulam. Ibig sabihin, yung mangkukulam, nag-utos ng elemento para dumagdag ang sakit. So may ganung mga kaso po Nauso yan ngayon nung pandemic. Ano pong motibo ng ganito? Para balito rin yung manggagamot. Kumbaga, yung nagdadagdag ng element, ang nangyayari kasi ganito. 'Di ba, elemento? Apo. Tapos may kulam. Opo. Nag-uutos yung mangkukulam na magkaroon ng sakit yung tao. So para dumagdag, pampadagdag. Ngayon, sa tawas din kasi, may mga nalilin lang sa tawas. Kasi syempre ngayon, mauutak na maglalagay ka na ng panago. And then, pag tinawas mo na standard, lalabas, elemento. Ang panggamot ko, pang-elemento lang. Bakit hindi gumagaling? Kasi nga, hindi akma yung pamamaraan ng panggagamot doon sa pasyente. Opo. So, paano pang ginagawa niyo pag ganun? Kaya nga doon pa lang sa tawas, check ko na. Check sa tawas pa lang. Oo. Kasi meron panago. Expected ko, may panago. So, lalagyan mo ng dasal para hindi makapagtago. Doon lalabas. Ganun. Pagkatapos, may mga standard pang tawas. Na bago ko
gamutin yan, nakalima na ako. Sinisiguro ko lang, ini-standard ko na ganon. Habang medyo matagal dun sa ano, unless naman may sapi na yun, talaga hindi mo na idadaan sa standard yun. Siyempre, iba-iba rin. Re-rekta mo na. Opo, iba-iba rin yung kaso kasi nito. Oo. Pero kunyari, ito normal lang na pasyente. Normal na pasyente na ganito yung kaso niya na medyo komplikado. Ayan. Pero kung standard na rektang elemento lang, rektang kulam, ay doon malalaman. Pero ang uso ngayon, Ano po? elemento, gumagamit ng mangkukulam ang elemento. So, paano po yun? Nauutusan nila o Siyempre, nag-aalaga sila ng mga elemento So, sila po ang nagpapapasok nun? Kaya minsan, yung mga sapasap yan, lumalabas, minsan lang naman lumalabas, una muna elemento. Di syempre, elemento, tapos na yung elemento. Kunyari, magaling ka na. Ito mangyayari, magaling ka na. After a few days, iba na naman, may sakit na naman. Magdadagdag na. Magdadagdag yun. Sabi ko, tapos babalik uli. Iba na naman. Nung una, kunyari, sabihin na lang natin, theoretically, yung una, tikba lang. Sumunod, kapre. Kakaiba naman to. Kunyari, ganun, kasi kakaiba yung ganung kaso. Imposible namang magkaganon ng basta-basta, ikagagamot mo lang after a few days. So, gano'n po kadalas kayo nakakakita ng ganitong kaso? Ngayon, yung ganyan, yung hybrid na uri, halos palagi. Siguro sa 10 pasyente, mga 6. So, paano po? Nalalaman niyo po ba kung sino yung gumagawa nito? Okay, depende yan minsan lumalabas sa tawas. Most of the time tawas. Pero, syempre, hindi ako magtitiwala 100% sa tawas sa ganun-ganun lang. Kung mapapasapian, mas makakausap. well and good. Well and good. Pero kung kunyari, mga complicated na kaso, papasapian. Di pwede pasapian, di aamin. Minsan sa tawas, lumalabas, parang litrato. Sa paanong paraan po ito? Mukha talaga sa litrato. Picture. Oo. Tapos may isang case ako na saktong-sakto yung tawas. Meron ba kayong picture niyan? Ay, alam ko yung picture na yan. Check sila sa online. Pag-check, ganun. Yun na yun? Yun na yun. Kita. Okay na yan. Sigurado na yan. Ito po ba yung nilalagay yung papel doon sa ibabaw ng kandila? Isa sa mga uri ng tawas yan. Yung sa akin kasi, iba. Hindi ko pwedeng sabihin, pero Okay. papel lang, pero walang apoy. Apo. Tapos meron din po yung pinapatak yung kandila sa tubig. Yun yung lumang pamamaraan. So, yun hindi yung na- matanda. Apo. Hindi ko ginagawa kasi yun Yung iba naman ginagamit yung tawas, itlog. Paano po nang ginagawa dito? May dasal yan Tapos yung iba pinapahid, yung iba nilalagay lang yung pangalan doon sa tawas. Yung ganon. Yung lahi ko may ganon ng specialty, kaya lang hindi ko pa rin makuha. Kasi bago ko nalaman na yung pala specialty namin, nanggagamot na ako. So hindi pa rin tinatanong ko pa rin yan. Hindi ko pa rin magets na maayos. Pero meron akong isang pamamaraan dun sa yung tinuro sa akin, pero iba pa yung dun sa lahi namin. Kaya di ko pa rin magets tong part na to kasi ito formula, mas gusto ko yung naka-formula May pagkakasunod-sunod So kayo po yung gumagawa nito, yung kung paano yung pamaraan na ginagawa. Pero hindi ko ginagamit palagi ang tawas sa itlog. Mas maburiri kaysa doon sa ginagawa ko. Pero same lang din po. Nakukuha ko rin naman yun doon sa rin. hindi naman ako nalilin lang doon kasi nga nakuha ko na yung para hindi malinlang, hindi ako malinlang dito, hindi ako dyan. Bago po tayo muna lumalim sa ganyan, pwede nyo pong kwentuhan nyo po kami patungkol kung paano nyo namulat sa ganito, paano po yung kinalakihan nyo, kaya kayo natuto nito. Ganyan kasi, ako ay nag-shoot ng mga video sa, I do shoots I do video, I do vlogs before, pre-pandemic Tapos napunta ako sa mga grupo ng mga manggagamot. Nakita ko, naaya nga akong pumunta. Tapos, there and there, inuperan ako ng trabaho. I-shoot mo ng video kami. Yung naggagamot kami, ganyan, pinakita sa akin yung paano nila kinukuha. Okay. Kasi cellphone lang noon. Ganyan, cellphone lang yung ginagamit. Ganito. Gusto nilang i-upgrade, kumbaga, yung style ng video. Apo. Okay, I understand. Ngayon, kasi ako,
hindi ako nagsushoot ng isang bagay na hindi ko naiintindihan. Sabi ko, ituro niyo sa akin yung pamamaraan ninyo, kung paano yan. Kahit yung basic lang, yung basta mahapyawan lang. Crash course, kumbaga. Yung pala, may nangyari, hanggang buo na yung naibigay sa akin. Okay, sige, naintindihan ko So, na. paano po? Kinukwento lang sa inyo? Oo, kinukwento. Tapos nagugulat talaga, kasi nga, nagtuturo din siya, yung manggagamot na yun, nagtuturo siya ng mga, ng mga nag-aaral ng panggagamot. Siyempre, nakinig ako. Di man ako nagsusulat, nagtuturo na lang ng orasyon. Tapos biglang, okay, sige. Tapos gugulat ako, nagsulat ako konti. Okay, pwede pala to. Ngayon, lagi kong kinuha nun ng yung sa para hindi ako mahuli sa checkpoint. Ay, gano'n. So, effective naman po ba? Hindi ako mahuhuli sa checkpoint, yung hindi ka madidisgrasya basta-basta. Yung kasi nagmomotor nagmomotor ako noon. Tapos yung para hindi sobrang traffic, yung walang baral sa daanan, gano'n, ganyan. So, madalas po nakikita nyo, effective po yung ginagawa ninyo? Hanggang ngayon pa rin naman, buhay pa. Pero bago muna yung na yon, na-aksidente kasi ako. Hiningi ko sa kanya yung para sa sugat. Ano pong aksidente ito? Sa motor. Okay. Kasi bago ko nakuha yon, yung orasyon na yon, hindi ko pa ginagawa kasi yan. Hindi ko pa alam yun. Yung para sa di ka ma-aksidente, aksidente ako. Kaya ka nga hiningi yung orasyon na yun Para kasi nadala ako. Okay, sige. Hiningi ko. Pero doon ko napatunayan na ang isa pala sa napatunayan na nagsara talaga yung sugat. Para sa sugat kasi hiniling ko Opo. na aral. Orasyon tawag ko pa. Ngayon kasi aral na orasyon. Hiningi ko yung orasyon para mapaampat yung dugo. Yung matuyo. Opo. Ayun, the next day. Kaya lang napakahapdi nung gabi. Kasi nararamdaman ko nagsasara yung sugat Parang nagda-dry siya. Nagda-dry siya nagtusino yan. Opo. Ayun, Ganyan, may part pa diyan, may pa yan. Nagtusino yan. Ayun. Sabi ko, napagana ko kasi natuyo yung sugat ko. Yung yung matigas lang siya, hindi yung talagang tuyong-tuyo na. Yung matigas na, yung hindi na siya yung nagsusuga, whatever. Napagana ko. Sabi niya, may kakayaan ka manggamot Kasi yung pala, para ka maging isa sa mga requirements pala bilang isang manggagamot. Tinatawag ko lang requirement. Kumbaga, walang tamang salita na para dun Para ikaw isang maging manggagamot, kailangan mong gamutin yung sarili mo. May kakayaan kang gamutin sarili mo kahit simpleng sugat lang okay, sige. Yan. Pero hindi ko pa pinansin yan. Nag-shoot lang ako ng video So, iilan lang po, may mga iilan kang nalalaman. Hindi pa ako nanggagamot nun ng buo. Inintindi ko lang. Inalam ko lang yung pamamaraan nila para maganda yung video ko. Opo. Na pagkakashoot ko sa kanila. Okay, ganun lang yun. Naging lang. Tapos, nung kami ay umalis na doon, ayan, yung mga kasama kong nanggagamot na. Sabi niya, aral ka na kaya? Buuin na kaya natin. Yung buuin na natin yung aral mo. Alam mo na halos yung yung basic Kaya lang, ang kulang lang sa'yo yung yung ayusin lang natin. Sige. Sabi ko, okay. Sige. Ako yung reluctant ka talaga manggagamot. Kasi wala talaga sa isip ko noon. Kumbaga natutuwa lang ako, nakikita ko nanggagamot sila. Nakapag-shoot ako ng video, okay na yun. Kaya lang nung nagkaroon na ng mga revelation na sa buhay ko. Opo. Talagang yung pinag-decide na niya, talaga plano mo. Okay, sige. Bigyan mo isang buwan. Ay, mga revelation na yan, yung parang basta napapagana ko yung mga orasyon na binibigyan on the spot. Napapagana lahat yun, ganun. May mga ganyan Sabi ko, okay, sige. Kaya lang ayoko pang tanggapin. Bigyan mo ako isang buwan, mag-iisip ako anong plano. Anong plano ko sa buhay. May ganon. Punta ako sa simbahan. Dasal ako. Isa lang ang dasal ko. Lord, ano ba?
ibibigay mo ba talaga sa akin to? Mga ganun. Isa lang yung dasal ko, araw-araw ko nun, isang dasal lang. Ganun lang. Sige. Kung bibigay mo sa akin to, tatanggapin ko to. Pero, wag mo bigyan ng sakit sa ulo sa bills. Kasi, alam ko, mahirap maging manggagamot. Maraming pagsubok yan. Paano ako makakapanggamot kung marami akong iniisip tungkol sa ano? Di ba? Ganon yun. Wag mo akong bigyan ng sakit sa ulo sa bills. Tsaka kung pwede, sumingit na ano, yung mga pangarap ko, gawin ko na rin. may ganong ano. Tao ka lang eh. Siyempre. Di ba? May ganon. So, sabi, basta naramdaman ko na, sige, tatanggapin ko. Pagdating nung matapos yung deadline na sinabi ko, tatanggapin ko na. Bahala na. And there you go. Yung story yan, nandun na. Hanggang sa may mga nambit akong mga maestro na maayos, yung matino, walang bahid na kalokohan sa katawan. Ganon. So, kwento niyo po sa amin, Sir Jay, yung paano po yung pinakauna niyong ginamot? Actually, yung una kong ginamot, nanay ko eh. Oo. Opo. Oo, ganun, nanay ko. Masakit lang yung katawan, yun lang. So, naramdaman niya, nawala yung sakit. Nawala yung sakit niya. Doon ako sa unti-unti na, kasi gusto ko talaga yung, yung hindi ko talaga hinahawakan yung pasyente. Opo. Hawakan ko pa rin naman yung, kunyari, tatawas mo, hawakan mo yan. Pero yung habang nanggagamot ako, hindi ko siya hahawakan. Kasi yun yung isa sa mga goal ko noon. Kasi nakita ko yun, kasi namulat ako sa mga pasapi na gamutan. Opo. Kahit nakikita ko nahihirapan ako para doon sa katawan ng pasyente. Kasi para matuto ka sa pa-practice mo sa sarili mo eh. Masakit. Yung wala ka pang sapi, masakit na. Paano pa yung, paano yung nararamdaman noong, nung katawan ng pasyente. Pero alam ko naman kasi doon, wala yung isip nila noon. Pero syempre, yung katawan, haawa pa rin ako. Masakit yun eh. Nararamdaman. Alam niyo po yung sakit nun. Syempre, para ma-practice ka, at alam mo para ma-practice mo rin yung, kumbaga, yung sakit ng ipit, yung, kumbaga, yung pressure ng ipit, kung kailan yung hindi masakit, hindi mo talaga yung dadampi mo lang. Ganon, hindi kasi pwedeng gigil ka dyan. Baka, kahit sabihin mong yung patient is, wala sa kaisipan niya, paano kung magising siya, may bali ito, may sugat to, di ba? Hindi basta-basta. Yung mga, nakikita ko nga, yung sinusuntok. Meron ganon. Opo. Hindi ako nag-a-agree doon. Kaya nga may gamit na mga pang-ipit, mga Hindi ako, nag-a-agree ako naman. Agree naman ako sa kanya pero I beg to disagree. Agree as well as disagree. Ayoko lang yung sinusuntok. Gusto ko yung iniipitan. Naramdaman ko yan eh. Ako nagpa-practice sa sarili ko minsan eh. O kaya ipitan mo nga ako. Gusto ko malaman yung ipit mo. Ganon. Tinatanong kasi minsan, para at least alam ko yung pakiramdam. So, i-try mo nga yung pinaka-todo mo para at least alam ko. Kasi ganun, kapag you are trying to learn eh. Opo. Para at least alam mo yung, ano yung pakiramdam ko as a patient kung ganun ang gagawin sa akin. Yung una kong pasapi. Yung pinaka-una kong pasapi, elemento. Laman lupa. Opo. Oo. Nagulat po ba kayo dito? Sabi ko, uy, pumasok. Alam mo yung may halo. Ganito yan eh. Hindi ako natakot. Pero may halong kaba. Yun. Kasi first time ano po yung kinakaba niya dito? First time. Dahil first time? First time eh. Lagi may kaba pag first time. Tapos, ang doon, wala akong kasamang ibang manggagamot. Basta alam ko lahat nung pangkastigo, lahat ng pwedeng pangkitil, alam ko. Kasi unti-unti minimemorize ko siya. Sabi ko, ito pala epekto na. Livid. So, paano po? Nagkumbate po ba kayo nung time na yun? Kumbate yun. Nasa YouTube ko yun, yung pinakauna. Buti po, kompleto bala kayo nung time na yun. Hindi. Wala akong dalang gamit. Medalyon lang ang dala ko. Kasi on the spot eh. Ganun pala yun kapag yung pagsubok ibinibigay sa'yo kapag talagang wala kang safety net, wala kang Ganun yun. Yun yung pinakauna. Masaya yun. Di ba po yung ganito manggagamot, meron po itong nagkakaroon ng kasunod na ability, which is ito yung vision, yung mga sense na makakaramdam kayo, makakakita yung tataas ang iyong pandama. Opo. Yung iba, mataas ang third eye. Opo. Yung sa akin, iba, hindi third eye. Buti na lang. Ano po yung sa inyo? Mata ng i-share isipan. Ano po?
Mata ng isipan. Ano po ito? Pwede niyo po ipaliwanag sa amin. Yung mata ng isipan, ano yan, hindi siya vision eh. Basta nalalaman mo siya kung ano yung nangyayari. For example, yung habang kausap ko lang yung isang tao, nalalaman ko minsan yung sakit. Minsan ayoko kasi masyadong ina-activate yan eh. Kasi baka sabihin, baliw ako. Pero kapag kunyari, nang gagamot, nalalaman ko na yung sakit. Pero ayokong sabihin. Mm. Bakit? Hindi ayoko mag-show off ng ganong pamamaraan. Kasi mas gusto ko yung pamamaraan na may pruweba. Opo. Kasi may third eye kasi minsan nalilin lang eh. Ganon yun. Mm-mm. Pwedeng malinlang kasi ang third eye. Unless may mga other na pamamaraan kung saan hindi maliling lang yung mata mo. Mm. Yun ang makikita mo. Kasi lahat ng may third eye, iba-iba rin kasi ang antas. Oh, hindi porket may third eye ka, yun na yun. Oo. May level din. May level din siya. Mm-mm. For example, yung ibang may third eye, ang nakikita lang, spirito lang. Ligaw na spirito. Yung iba, elemento. Tsaka ligaw na spirito. Yung iba, naman, yung matataas na yun, yung minsan divino. Kaya lang sinasabi ko, ikalma nyo sarili nyo. Kahit nakakita na kayo ng anghel, ikalma nyo. Hindi yung basta ginagawa, sabi nyo, nakita ko yung ganito, nakita ko yung ganyan. Tayo lang magkikwento. Kapag may ibang tao na, na normal na tao na rinig, baka sabihin baliw tayo. May Di chance ba? din po ba na ma-acquire nyo yung ganito? Yung third eye, tinanggap ko na hindi bibigay sa akin. Tinanggap ko na yan. Mm-mm. Kaya kong manggamot ng walang third eye. Oo, tagal na namin pinagsasanayan yung pagbubukas ng third eye. Mm-mm. Pinagtataka ko, wala pa din. 7 years ko nang hinahanap yan. Kasi na-amaze ako sa may mga third eye din eh. Oo naman, amazing yan. Pero na-realize ko, naisip ko, paano pag nagdadrive ako? Yung biglang lumabas, oh, di ba? Disgrasya pa. Kung hindi ako sanay, baka disgrasya, di ba? Pero kaya ko na, sabi ko, kaya ko namang gamutin niya kahit walang third eye. Kaya ko namang ayusin yung isang lugar nang walang may third eye. Ang dami lang namang senses na pwede kong paganahin. Opo. Ang daming pamamaraan. Kasi ang problem kasi sa may third eye, isang kapag atake spiritual, 10 times ang tama. Ay, Ganun napatunayan na po ba yun na ganito? Oo, may mga pasyente ako mataas ang third eye. Mm-mm. Sabi ko, teka muna, gagawin ko. Bakit? Sara yung third eye mo muna. Panandalian lang. Bakit? Butas na butas ka. Re-repair pa kita eh. Mm-mm. Kaya ko magsara, kaya ko rin magbukas. So, kahit normal po na tao, kaya niya pong buksan yung third eye? Titingnan ko muna yung linyahe. Mm-mm. Ano po yung linyahe? Lineage, kumbaga. Kung may Kung may lahi kang manggagamot, kung may lahi kang spiritual. Kasi minsan, yung iba, may mga gustong lumapit sa akin talaga na magpabukas ng third eye. Ako mismo ang umaayaw. Bakit po? Sigurado ka? Ganon. Anong gagawin mo? Para saan ba? Yung iba ang sasabihin sa akin, para po makita ko po yung nanay ko, makausap ko. Sabi ko, babae. Ineng, pagdasal mo na lamang ang iyong ina. Huwag mo na kausapin. Bawal yan. May kasalanan yan. Actually, sa Bible, nakasulat talaga yan. Bawal makipag-usap sa spiritu. Mga spiritista, ganyan, nasa Bible din naman yan. It just so happens na, sa may third eye, talagang may maririnig ka. Meron kasi Yung sense na pandinig. sense sa pandinig. Rin yun. Mahirap yun pag naririnig mo lang tapos di mo nakikita. Para mas nakakatakot yung Hindi naman. Mas lang sila. Parang ang tingin sa kanila, schizophrenic. Kumbaga. Tama. So, sa nakakaintindi, ano naririnig mo? So, ganito. Ganyan. Ano sinasabi? Ganito. Ganyan. Okay. Kalma mo sarili mo. Nakakarinig ka lang ng mga ganito. Ano gusto mo? Hindi po nakakatulong sa akin. Kung hindi nakakatulong, sara ko. Isara na lang. Madali po ba magsara? Matagal? Mahirap? Hindi. Kailangan hindi kasi orasyon ang ginagamit ko. Ano po? Tagalog. Normal na salita lang. Kaya lang kasi, may pamamaraan. May tatawagin. Hindi siya basta-basta. May mga nabuksan na po ba kayo ng third eye?
Ano po yung mga reaction nila nung nabuksan yung third eye nila? Ano yan? Yung iba gradual, yung iba mabilis. Sa mabilis kasi, ganito yan. Mayroon ako napuntahang isang manggagamot. Yung anak niya, pumilit magpabukas. Sabi ko, syempre, respeto. Papayag po ba kayo? Ngayon, papayag po ba kayo na buksan to? Kahit panandalian. Para malaman niya kung ano yung gusto niya talagang tingnan. Tatawa-tawa. Sige, tingnan mo. Syempre sa bahay ng manggagamot. Diba, nung manggagamot, pinasyalan ko. Makulit Kasi yung magulang na manggagamot, nakukulitan na. Syempre, huminga paalam. Respeto. Kailangan mo yung ganun. Nagbukas. Ano yung reaction? Yung pala, meron pala dong kapre doon sa bintana, alaga nila. Nakita niya agad. Kita niya. Tapos biniro ko, gusto mo? Sara na natin yan, bubuksan pa. Kasi alam ko kasi mataas pa Kaya lang nagulat ako na medyo mataas na yung, kumbaga, medyo mataas na yung nabukas sa kanya. Kaya ibig sabihin, yung potential niya, mas mataas pa. Gulat ako, bumbo. Ayan, nabuo pa. Ano yung nakita mo? Ayan. Hindi, ano po? Yun nga, yung elemento nga. Hindi ko na kaya. Sige, sara nyo na. Ano po to, Sir Jay? Once na mabuksan, agad-agad siya. Once na inorasyon. Depende sa tao. Depende Diba sa tao. sabi ko sa'yo kanina, yung lineage. Kung mataas ang lineage mo, mas mabilis. Yung iba, gradual. Nakikita nyo po ba ito sa tao na ikaw, mataas yung lineage nyo o paano nyo po nalalang? Nakikita nyo ko, agad? May tinitignan lang ako. Halimbawa, ako po, kausap nyo po ako. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Kailangan physical kung titignan. Nasa kamay. Pag Ah. tinignan mo yung may tinitignan lang ako sa kamay na kung anong linyahe. Pati kung ano yung linyahe mo na ikaw ay lahing mangkukulam, ikaw ay lahing manggagamot. O meron kang halo. Pwede kang may lahing manggagamot, may lahing makukulam. So, pag wala po, kahit anong open, hindi mabubuksan. Depende. Depende rin. Maraming kasi, hindi kasi iisa ang cases Minsan, kahit walang linyahe, bukas Yung mga nilukluk. Ano po ito? Parang blessed na sa Parang parang sila yung una sa lahi nila na lahi spiritual. Minsan kasi minsan may wala sa linyahe. Pero hindi naman palagi kasi ayoko talagang nagbubukas. Bakit po? Di lahat sila masasaya. Oo. Hindi. Ibig sabihin, hindi lahat sila masasaya, nakikita nilang lahat. Oo nga. Oo. Kaya lang kasi ang problema, kapag nagkaroon ng problema yung binuksan ko, siyempre i-repair ko pa yun. Baka gamitin ko sa ang bagay yun. O, di ba? Di kasalanan ko pa. Kung may mangyaring hindi maganda, di cargo ko pa. Hindi ko siya basta-basta ginagawa. Oo, tsaka kasi may araw, may lugar, may panahon. Hindi siya may basta-basta orientasyon. Ganoon, may orientation pa yan. Kasi mabilis yung pagbubukas Paano kung hindi kaya nung binuksan yung pagbubukas? Di napasukan pa ng spirito yan. Problema ko pa. Kaya nga, magiging nyo pa, cargo nyo pa. Oo, cargo ko pa siya. O, di ba? Re-repair ko. Gagawin, sasara ko na lang. Bakit sala na ako makita? Hindi mo kaya Oo. Pag sinara po, hindi na mabubuksan ulit. Pwede magbukas. Pwede bukas anytime. Pero minsan, meron akong kapag pasyente na pagsasara na kung saan, may selyo, kahit anong gawin nila, hindi magbubukas. Unless ako magbubukas. Okay, nung panahon na medyo, kasi sa sobrang kakaiba nito, hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan Yung mga panahon na medyo, hindi pa ako ganun kagaling na manggagamot. Yung hindi pa ako ganun kainam sa panggagamot ko. Yan, kumbaga yung, may isang pasyente, nasa 13 years old, sinasapian ng, paano sinasabi sa akin, spiritu ng mga kamag-anak. Pero iba, elemento. Tinanong ko din kung nakailang tawa sa sila. Spirit at elemento. Hindi nila ma-distinguish kung alin. Okay, sige. Standard na ginamot ko, napasapian, okay na. Nawala. Normal na siya na konti. Uwi ako. The next day, tumatawag uli. Sir, bumalik po uli. May pangontra pa na yun Ang lagay ko pangontra, St. Benedict. Takbo uli ako sa kanila.
Kaya lang bago muna ako pumunta, nag-isip-isip muna ako. Ano bang gagawin ko rin eh? Kasi sabi ko, hindi ko gano'ng kainam pa nun. Puro pasapi na puro pasapi lang ginagawa ko. Yun yung isa sa dahilan, kaya nabuo ko rin yung no-touch healing. Nagsimula muna sa simpleng, kailangan ko munang hawakan dito para maalis lahat yon. May hawak pa ako. Kasi kailangan ganun muna eh. Well, anyway, balik tayo sa storya. E di, pinag-isipan ko talaga, bakit ganun yun? Sabi ko, hirap dito ah. Kaya meron. Ganyan. Sabi ko, hihanapin ko muna storya. Kasi habang naggaganyan, merong magsasabi sa akin kung ano. Tiwala ako na may magsasabi sa akin. Kahit question mark ako sa sarili ko. Sa loob ko may doubt ako, kaya ko ba to? Kasi hindi pumapasok eh. Sabi ko, kaya yan, punta. Tinanong ko, ano po yung kakaibang nangyayari? On the spot yun Ano po nangyayari sa kanya nung pinanganak? Ganun, tinanong ko kagad. Out of the blue, nagulat din ako sa sarili ko eh. Opo. Sabi ko, ano po yung ginawa, kakaibang nangyari? Tapos, nagkasakit ba to nung siya ay 7 years old or 8? O kaya 11 or 12? Ayun, 13 na to eh. 7 or 8 meron. O kaya habang may kakaiba pa. Basta, anything na pagkakaiba between mula pinanganak hanggang 8 years old. Gulat sila. Yung pinanganak po yan, blue baby. Ganun. Okay. Takbo sila sa ospital. Naka-tricycle, umulan, kumidlak. Nung nadaan sa isa simbahan, siyempre may madadaanan ka. Umulan, kumidlat, iyak ang bata. Nabuhay. Blue baby, patay na yan. Hindi pa nakakahinga. Opo. Okay, ano pa yung sumunod na nangyari? Yan, mga 2 years old. Meron po, may time na ganito, nawala. Tapos biglang nandyan uli. Okay. Nung 7 years old, nilagnat, nagkasakit, meron po, nilagnat. Okay. Milapit sa birthday, opo. Ganun talaga. Yung nagsasalita ako na hindi ko pinag-iisipan. Dire-diretso lang po kayo. Dire-diretso ako. Okay. Okay. Ganito nangyayari sa inyo. Yung spirito ng batang ito ay hindi ito yung original na spirito ng anak nyo. Technically, namatay na talaga ang katawan. Pero may pumasok na spirito. Bata din. Pero wag kayong mag-alala. Anak nyo pa rin yan. Iba nga lang yung spirito. Tapos, kaya pero sinabi ko pa yan para lalong, dugot laman nyo pa rin yan. Anak nyo pa rin yan. Ganito lang ang nangyayari sa kanya. Yung mga spirito, yung mga elemento, pinag-aagawan siya. Yung katawan na yan. Dahil, ikaw patay na. Bakit ikaw buhay? May katawan pa. Ganun so, ang siya. pakay po ng ibang espiritu? Gagawin siyang parang pasukan ng espiritu. Pasukan ng espiritu. Ano pong reaction ng bata nung magulang? Opo, ng magulang nung sinabi niya yan. Nagulat, may konting disbelief, pero nung in-explain ko yung naniwala na. Kasi nasa tamang explanation naman yun, hindi yung basta eh. Opo. Diba? Yun yung nangyari. On the spot, nasasabi ko. Tapos po, paano po nangyari? Tapos okay. In-explain ko na. Kasi sabihin ko, kahit gamutin ko to nang hindi ko alam yung storya nyo, hindi mo magagamot maayos to. Kasi hinanap ko yung root problem eh. Opo. Kailangan mo, hindi yung basta ang panggagamot kasi hindi yung basta, masakit yung katawan ko, ito yung ganito. Hindi ganun yun, hanapin mo yung problema. Kasi po yung lahat ng yung simpleng surface na sakit, wala. Madalas niyo po bang ginagawa to na titingnan niyo muna yung history nung ginagawa niyo? Bakit ka nagkaganyan? Kaya nagsimula yan. Hindi basta ganito, masakit katawan ko. Bakit? Masakit katawan ko rin. Di ba? Di ginamot ko. Balik tayo doon, ginamot ko na. Apo. Hindi po pwedeng pasapian kasi sabi ko, hindi nang pasasapian yan. Kasi kahapon, ganun din naman bakit ulitin ko pa? Tapos bigla na lang ako, may ginawa ako. Hindi pa siya no-touch, pero yun yung precursor ng no-touch. Yun kasi yung napanaginipan ko, yung dasal na yun. Ano po yung 3 days. Basta di ko sasabihin yung dasal na yun. Yun yung basis eh. Sinabi, yung dasal na yun, kasi bago ako
nasa paggamutan pa ako nung pinupuntahan ko, nananaginip ako ng orasyon. Isang orasyon lang na panaginipan ko. Sa loob ng isa lang at yun lang din. Yun din yung gawin mo yung naalala, yung napanaginipan mo. Okay. First time ko to. Sige, bahala na. Ganon ginawa ko. Tapos hindi siya pasapi. O paano po? Nakikita noong pasyente kung sino yung gumagawa. Sino yung spiritu? Sino yung elementong nandun na nanggugulo sa kanya? Nakapikit po siya. Lucid, lang siya, yung ganyan lang, lucid lang. medyo Pero lucid nakakausap ko. Ikaw ba yan? No, opo. Ano kulay damit mo? Ay, okay, siya to. Ganyan. Oo. May mga pan-check din ako para malaman ko kung may sapi o wala eh. Nakita mo? Opo. Isang diwatang itim. Tsaka, basta isa pang spirito, di ko na rin maalala kung ano. Sabi ko, teka, paano ko kikitilin to? Di ba? May ginawa akong isang pamaraan ng pagkitil. Paano po? Naalala ko na ginawa ng isang manggagamot. Sa akin na muna yon. Kasi makikita rin yun eh. Nakikita yon. Basta nakitil yon. Ang kitil po ibig sabihin pinatay. Patay. Yung spirito, ayaw umakyat eh. Hindi ayaw umakyat, ayaw pumunta sa baba. Tunawin na lang natin para tapos na. Which is, Yun na po. Yung medyo masakit sa akin yun kasi kailangan tunawin eh. Kaya lang unahin ko yung buhay eh. Okay. Tapos nilinis ko yung spirito ng katawan, yung spirito ng tao. Tapos, ibang uri ng pagdarasal ang ginawa ko sa kanya. Kasi kapag open medium, kailangan kasi malamig ang pakiramdam nila. Hindi kasi pwede yung mga kaya hindi gumana yung Saint Benedict na medallion na binigay ko sa kanya. Kasi mainit yun eh. Kailangan malamig na gamit. Pwedeng sa kalikasan o kaya nakabase sa Birheng Maria. Yung pagdasal ko sa kanya, hindi siya pang normal na pasyente. Mas mahaba. Mas mahaba. Iba yung Mas mahaba. Hindi kasi yan eh. Tapos sabi ko, mag-aaral ka manggamot pero hindi pa ngayon. 13 ka pa eh. Pero in the long run, hahanapin mo ako. Sana mahanap mo ako. So pag kinakausap mo po siya, normal siya kausap? Normal na siya pagkatapos. So tao siya? Tao na siya. Tao na siya. Ganun. Yung pa rin yung spirito niya. Kung sino man yung spirito na pumasok sa kanya nung siya'y pinanganak. Yung second birth. Kumbaga di ba namatay na pala? Parang second birth. Parang bata pala siya, bagong tao na siya. Oo, sanggol na. Yung ibang sanggol, ganun. Sabi ko, anak, meron kang kailangan gawin. Oo. Kasi hindi talaga sa'yo yung katawan na to eh. Ano ba kailangan niyang gawin? Pang spiritual. Pero kung hanapin niya ako, di mahanap niya ako. So parang walang kombate na naganap dito. Technically, spiritual warfare, pero precursor siya nung talagang ginagawa kong spiritual warfare. Kasi sa ginagawa kong no-touch healing, may warfare na ako eh. Sabagay. Oo. Kaya lang, kapag in-explain kayo, sasabihin, baliw ako. Wag na. Sabihin nila, baliw ako. Sige po, Sir Jay. Speaking of kombate, medyo matagal-tagal na po kayo nang gagamot. Marami na po kayo na kombate. Pwede nyo pong sabihin sa amin kung ano-ano na po yung mga elemento ng mga nakakombate nyo nung... Hindi, actually, halos lahat ng uri ng ng elemento. Tikbalang, naman lupa, kapre, may diwata. Pero bira diwata, sa lalaki kasi yun eh. Oo, yung mga hiling ng mga diwata, yung may kulay ang buhok, na lalaki, tapos makinis, maputi, yun. Oo. Madalas po ba pare-parehas ng mga karakter tong mga to? Halimbawa, pag sinabi mong diwata, pare-pareha silang ugali, pare-pareha silang atake. Hindi. Iba-iba rin ang kaso. Iba-iba. Iba-iba yan. Iba yung binibigay nilang sakit, iba yung Pero malalaman mo kung diwata yan. Opo. Hindi nagsasalita ang diwata. Oh. Basta-basta. Paano nyo po nakakausap pag hindi nagsasalita? Ganito lang yung, ganun lang. Ganun lang. So parang umuo o hindi lang sila. Oo. Tapos makikita mo yung, lalo kapag lalaki, tapos alam mong brusko, Opo. galaw babae.
Oo. Ay, sabi ko, ay, diwata. Ayaw magsalita, ayaw ano. Alisin mo na lang. Di ka alisin, ganun lang lang. yun. Malambing pa nga ako eh. Napapakausapan po sila. Eh sabi ko, ayaw, ganun lang yun, iiling lang. Ayaw mo? Gusto? Ayaw mo? Tapusin ko to? Nga, ganun. How about po yung mga kapre, white lady? Ang white lady kasi nasa spirito eh. Nasa mga spirito yan. Depende. Oo, kasi pag white lady, sumasapi yan sa mga depress eh. Oo, tapos nalapit sila doon sa mga kung saan sila nakuha. Mga ganon. Saan nakuha yung bangkay nila. May nakausap na po kayong ganito? Ako. Ano po yan? kaso? San Jose del Monte. Tawag sa akin yung tropa ko. Kasi galing ako na, hindi ko makakalimutan yon kasi napunta ako ng San Jose del Monte ng alas 2 ng madaling araw. Galing akong Bataan ng gamot. Kasi pinang-Bataan to San Jose del Monte. Okay. Takbo yun ng motor pa. First time ko napatakbo ng, Diyos ko, di pa uhuling buhay. Total, buti na lang madaling araw. E di San Jose del Monte. Sabi ko, tol, anong to? Anong nangyari? Kasi rescue pa lang ginawa sa akin. Ginawa kong backup rescue. Okay, pare, kasi ganito ang nangyari. Yung kasama ko okay. Nag-hard daw ng babaeng manggagamot. Ha? Bakit? Hindi, sino yung nagtatanong? Yung kamag-anak o yung katawan ng pasyente? Yung katawan. Pwede pala sila. Minsan nagde-demand kasi nakasapi ni. Nagde-demand eh. Ganon. Paano yun? Alas 2 na madaling araw, tayong dalawa lang. Sige, punta na tayo. Wala tayong magagawa dyan. Punta na lang tayo. Tapos po? Then, nandun na kami. Very violent yung reaction ng katawan ng pasyente. Paano po ka-violente? Violente talaga. Like, literal violente, naninipa. Ganun talaga. Oo, kasi nakasapin eh. Ginagawa kailangan kasi may tinidiretso ko na pa rin na may panawag para mapailalim ko sa enerhiya ko yung katawan ng pasyente, yung spirito na mimimisala. Medyo pero violent pa rin. May konting kalmot pa nga, may sipa pa. Pero hindi na yung kasing lakas ng Sabi ko, pare, matigas to. Ayan, diplomasya. Hindi, tunawin na lang natin. Diplomasya. Isipin mo. Na kasi may idea na ako sa kung rape to, pare. Na-rape tong spirito na to. Namatay ito. Kaya lang, siyempre, tayong dalawa lang magkakusap. Isusure ko muna. Kasi hindi ako hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na kami dalawa lang ng manggagamot na tropa. Sige, upo kami. Diyan ka lang. Di ka namin sasaktan. Di ka namin iipitan. Di ka yan. Ikwento mo lang kung ano yung nangyayari. Ano yung nangyari sa'yo. Nagsalita po. Nagsalita. Ito yung sinabi. Kayong mga lalaki kayo, mga baboy kayo. Saya. Ganun ako, tingin ako sa kasama ko. Kasi mataba eh. Pare, baboy daw. Pare, siyempre, dadaan ko sa na ganyan. Bakit anong nangyari? Ganito, ganyan, ganon. Siyempre, lahat ng gumanon sila, basta yung mag-asawa, yung asawa ng pasyente, takot eh. Mga kapagkaanak, tsuhin. Dami namin nun. Sabi ko, okay, sige, ano nangyari? Yun pala, siya ay ni-rape ng 12 lalaki. Tapos, sinayaan siyang mamatay sa isang ditch. Ganon. Di ko masyadong di ko masyadong anong taon kasi di niya maalala. May mga ganon eh. Sa sobrang tagal mo nang namatay yung spirito, wala na sila halos alaala na kung kailan, ganyan. Ang mga violent death kasi, hindi sila yung mga aksidente, may any violent death, biglaan. Nandito lang sila sa plane na to. Kasi, aware po ba sila na namatay na sila? may iba aware, yung iba hindi. Mga pinagsarahan ng langit. Sabi ko, diniretso ko. Okay, yung galit mo, alisin mo na. Hindi ako kailangan ng hustisya, ganyan. Patay na lahat yan eh. Yung mga nang gumawa sa kanya na ganon. Lahat namatay na. Kasama mo nga eh.
Pagtingin niya, ha? Okay, yan. Ba't na yan? Nandito kayo. Yan. Yung pala, ang ginawa ko, kahit ayaw niyang umakyat, i-force ko. May Pwede. sundo, pasusundo ko yun. Kaya lang, napakabigat. Ano pong ibig sabihin na napakabigat? Napakabigat buhati ng spirito. Yung magsusundo po. Ha? Yung Oo, magsusundo, pasusundo eh. bibigat. Hihiling ko yan. Mm-mm. Bubuksan ko pa ang langit para sa kanya. Mm-mm. Kaya lang, hirap iyakat. May mga ganun. Kasi po, ayaw pa ng loob nila na umangat. Tama Yung po ba? spirito mismo, oo. Meron naman sa so yun ang nangyari. After that, okay na. Mm-mm. Meron naman akong inakyat na baby, spirito ng baby, namatay Apo. siya. Because of sickness. Mm-mm. Hindi makapag-let go yung magulang, yung buong family, hindi mapag-let go. Sabi ko, ganito, pwede yan bumalik. Kaya lang, i-let go nyo. Kasi hindi yan makabalik sa inyo eh. Paano pong ibig sabihin bumalik? Kasi namatay yung baby, wala, months lang. Mm-mm. Pwedeng bumalik pa siya. As baby rin. As baby din. Sabi ko, yung kandila kong sperma na pang 20 minutes. Siyempre, ginawa ko rin yung ritual. Hiningi ko yung name ng mga birthday. Ganyan. Ramdam ako umangat. Mararamdaman ko yun. Alam ko. Kaya lang, yung 20 minutes na kandila, 1 hour and a half na, hindi pa rin namamatay. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi pa nagle-let go sa mga kamag-anak. Talaga kinastigo ko. Yung tatay, let go mo na. Oh, umiyak nga ako eh. Nakita ko umiyak eh. Yung isa, yung nanay. Oh, kasi talaga nakita umiyak. Kasi naramdaman nila na parang enclosed na bahay, naka-aircon, may hangin sa loob, walang electric fan. Ganon. Naramdaman na biglang gumanon, umangat. Tapos, hindi pa rin namamatay. Sabi ko, yung tsahin. Yung tsahin kasi kaibigan ko eh. Sabi ko, hindi mo pa nile-let go, no? Sabi niya, let go mo na. Nung sinabi niyang nilet go na niya, namatay yung kandila. On the spot. Oh. Kasi sabi ko, 1 hour and a half lang nakakita ng 20 minute na sperma na Ganun lang yun. Oo, hindi mamatay-matay. 1 hour and a half na. Ang tagal gumaganon ako. Let go. Ano ang nangyari? After I did that last August last year. Teka lang. Tapos nung mga March, April, buntis. Kaya lang, hindi lalaki. Babae. Babae. So, possible na yun. Ganun yan. Nakapag 1 year na rin kasi halos din yung Sabi ko, may possible kasi mabait naman kasi sila eh. Kaya lang kasi yung circumstances, hindi, it was fated na hindi talaga ngayon. Opo. Ayun, ganun yung mga nangyayari sa ganyan. So, how about po, Sir Jay, yung mga ibang elemento like kapre, mga tikbalang. Opo. Ano po, may mga may na-encounter din po yung mga ganito. Ang mga elemento, malakas talaga sila. Malakas naman yan. Kaya lang kasi, ang tao kasi may katawan. Di ka maapektuhan. Di ka maapektuhan. Ako sa kambate pag-uusapan, sakto lang. Matigas lang talaga. Pero hindi malakas. Na yung tatalunin ka. Yung ganun. Hindi ganun yun. Hindi ganun. Patigas lang. Ano pong karanasan nyo dito? Paano ba? Normal lang. Normal lang. Normal na standard. Pag mas masaya pa nga minsan eh. Hindi, at least ang gusto ko lang kasi sa mga elemento na nakaka-kombate ko rin. Honest. Honest sila. Honest sila. Walang paglilin lang. Ang demonyo, honest din. Di ka linilangan ng demonyo. Di ba po, deceiver sila? Deceiver sila. Pero, deceiving you on what you believe. Kung ano yung perceive na mo. Pero pag nag-usap kayo, honest yan. Honest yan. Sasabihin niya, minsan nga, pag nakapag-enkwentro ako ng demonyo, para ma-deceive ka at manghina ka, pahinain kasi ang faith mo eh. Pahinain yung paniniwala mo sa sarili mo. Sasabihin niya kasalanan lahat. Talaga. Sasabihin niya sa'yo yun. Tapos sabi ko, ano ngayon? Alam ko ang kasalanan ko. Pinagsisihan ko ang kasalanan ko. At kinumpisal ko pa. Ganon ang sinasagot ko. And so what?
Kasi nga, ang tao, kaya natatalo ng demonyo. Kasi, mahina ang, hindi lang belief ha, kasi yung regret nila sa kasalanan nila, yung konsensya nila na sa kasalanang nagawa. Kasi hindi na nila na-confess, hindi nila matanggap na nagawa nila yung kasalanan na yan. Diba? So, yung pala yung paraan na yun. Kaya nga sabi ko sa iyo, ang demonyo, honest. Sasabihin niya kasalanan mo eh. Tukunin ko to kasi ito ginawa ng katawan ng taong to. Kasi ganito, ganyan. Ganun Grabe. yun. Kaya akala na nadi-deceive yan. Apa. No, they're just, ina-amplify nila yung regret mo sa mga nagawa mong kasalanan, sa mga nasa masasamang kaisipan mo. Ganun yun. It's your choice to act on it. You don't do it, well and good. If you act on it, well. Tama. Di ba? Ganun yun. Kaya nga, mas sinungaling ang mangkukulam. Kasi walang mangkukulam ang magsasabing mangkukulam siya. Tama. Di ba? Tama. Pero yun ang gusto ko palagi, pinaamin ko. Pag tao yung ko. Hindi ako mangkukulam. Hindi, mangkukulam ka. Tapos sasabayan ko ng ipit. Sabi mo, mangkukulam ako. Pahirapan. Ganun na. Hihigpit to, magsasalita ka rin. Sir Jay, curious lang po ako. Di ba po halimbawa, ito at sinabi niyo, pinatawag niyo mangkukulam. Ano pong nangyayari sa mangkukulam dun sa totoong senaryo na nandun siya? Okay. Opo. Curious lang ako sa Actually, there are 3 cases na nangyari sa akin. Yung una, pasapi. Tapos, may narinig akong sumisigaw sa kabilang bahay. Tapos, ito yung bahay ng pasyente. Ito yung kalsada. Ayun, yung bahay nung Kapitbahay lang. Kapitbahay. So, kung ano pong ginagawa niyo sa kanya, Kung ano yung sigaw dito, yun din ang sumisigaw sa kabila. so, May ganon. Yung sumunod naman, mas malala. ano po ito? Yung sakit, yung habang nasa pasapian, pader lang. Yun din. Nandun din. Ano po sila? Parang Magkakamag-anak. Magkakamag-anak. Oo. Sabi ko, yung pinakahuli naman, hindi naman siya yung eksakto na naririnig ko may sumisigaw. Apo. Para may context. Kamag-anak, diretsuhin ko na, isang kulto ang nakalabang ko. Okay? Yung kamag-anak nung pinakahid ng kulto, yung nahuli ko, doon sa kamag-anak na pasyente ko. Umamin siya. Ganon. Nakitil. Tapos okay na. Pero sumusugod yung mga kulto na yan sa Kasama, spiritual. yung mga kasama Kumbate. kulto. Kumbate sa spirit, kumakumbate rin. Apo. Okay. Ultimo sa, nung nakauwi na sila, umaatake pa rin sila. Alam ko eh. Kaya lang, hindi sila makalapit sa Bakit sa po? mismong bahay. Siyempre, panggagamot May tayo eh. may Kailangan protection. gumawa tayo ng protection. Protection, no? Oo. Lang namang ako lang. Diba, dapat kasama bahay para medyo bahay mo. Siguro hanggang umabot na ng mga 4 waves yan. Sumusugod sila eh. Okay, natapos na. Pagdating ng hapon, nag-text yung pasyente. Sir, tama na atake mo. Nagkakamatay na dito. Sabi ko, reply ko, nakita mo namang hindi ako umaatake. Sila nga yung umaatake. Oo nga po. Kaya lang sir, baka maubos yung mga tao rito. So, ang dami magkakasama yung mga miyembro ng kulto. Tapos, nung sumunod na after a few months, meron akong nahuling kaanib din nila. Sinigurado ko. Sino nun? Napatay po halos lahat. Nung kakasali, opo, sumama ka na din. Sumama ka na din. Ayun. Patungkol naman po sa kasi po may mga taong parang nanggugulo lang minsan, 'di ba, sa inyo. May mga nakakasalamuha din po ba kayo na mga parang nagsasapi-sapian, kunwari may sakit. Yung mga ganung tao. Ang code ko doon, stop the show. So far naman, kasi yan eh, paano ko ba explain to na wala akong masasaktan? Okay, ganito lang siya. May mga yung mga pupunta sa akin talaga, alam ko talagang pasyente.
Okay. Kasi ako, hindi ko sinasabi na libre ako manggagamot. No, may bayad ako eh. Mm-mm. Yung mga nag-umaakto kasi, libre kasi. Opo. Para ma-debunk nila na ganyan. Kasi ang ginagawa ko din, hindi ako nagpapapila. Ayoko na may pila. So, By paano po? appointment ako. Oh, by appointment. Kaya sigurado ko, lahat ng mga pupunta sa akin ay pasyente talaga. Hindi nagpapanggap. Mm-mm. Pero kung meron naman ako na-enkwentro ng mga nung nagsushoot pa ako ng video na yung sinasamahan ko mga manggagamot before. Nung nire-recollect ko, mapapansin mo naman kung wala eh. Malalaman mo agad. Malalaman paano mo po? kung wala. Parang Sa pagtatawas pa lang eh. Nararamdaman nyo agad na. Hindi, pagtatawas pa lang. Paano po? Walang nakikita. Hindi nila ako mauuto sa ganoon. So, parang sinusubukan yung kakayanan nyo. Susubukan yung kakayan. Ay, hindi po ako gumaling. Ha? Gano'n. Hindi po ako gumaling. Teka, sino ka ba? Pumunta ka ba sa akin? So, minsan sinasakyan nyo na lang din po. Oo, minsan may gano'n din. Sinasakyan ko. Punta ka ba sa akin? Pero hindi ko ginagawa yung yung ipitan ko pa na Kasi, wala ka namang sakit. Sa tawas pa lang, wala na. Kamay mo pa lang, wala na. Mata mo pa lang, wala na. Mauto mo pa ako? Gusto mo, gawin natin yung rekta. Gusto ko yan. Kamusta po yung kalusugan nyo sa ganito? Di ba po kasi ang manggagamot parang yung energy nyo nauubos din sa ganito. Ano pong epekto nito sa inyo? Yung sa akin, naman? Paano ba? Kapag di ako nagdadasal, pagod ako. Pag nagdadasal ako, okay ako. Depende lang sa gaano kahirap noong yung pinapagawa sa akin na ritual. Sa gamot, hindi naman ako pagod eh. Kasi kasi yan eh. Kumbaga, ang pagdarasal kasi, kahit ordinaryong dasal kumbaga ikukumpara ko sa Western magic, channeling. Nagcha-channel ka. Yung meditation, parang prayer for us kasi it's like meditation. Nagcha-channel ka ng energy. Wala sa taas. Kumbaga yung katawan, baterya. Enerhiya lang ng lahat yan eh. Kaya lang, iba lang yung pamamaraan ng pagkuha. Yung iba, magme-meditate. Yung iba nagmamantra. Yung iba, yung devosyon. Iba pang uri ng dasal yun. Ibang pamamaraan. Ano po masasabi niyo sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganito? Okay lang yun. But seriously, okay lang naman talaga. Kung di sila naniniwala, okay lang din. Kasi yung mga hindi naniniwala, kasi hindi pa nila nakikita. Yung personal na nakikita. Technically, ako rin naman, alam ko may ganyan. Pero, sa panahon na yon, hindi pa ako, sa panahon yun, parang Then, ako, napunta ako sa ganito. Na-reluctant, Ako yung reluctant na manggagamot, napunta ako sa ganito. Wala rin ako magawa. Okay, sige, go with the flow. Pero, kasi di talaga ako naniwala ng mga nagsisimula ako na nakakita ko, saan ka nakakita? Naka-wheelchair. Naka-wheelchair, nakatayo, iniwan yung wheelchair. Nung iba kung tapos sasabihin na, baka show lang yan. Okay lang kasi online. Nakikita mo, the eyes of a camera, sa video lang. Pag nandun ka, yung sasabihin nga minsan nasasabi ko yung mapalad ng mga taong hindi ako nakita sa Beatitudes hindi ako nakita pero naniniwala dahil nasa kanila rin ang kaharian ng Diyos. Sabi ko okay lang yun. Doon ko okay lang yun. Mas mapalad yung mga hindi nakita na naniniwala na may ganyang nangyayari. Pero may tao rin naman na kung saan hindi na nakita na nila pero di pa din naniniwala, 'di ba? May ganon. Nasa harap mo na may sapi. Sabi ko, tapos tanong, di ako naniniwala. Gusto mo ba dumating yung punto na yung katawan ng tao na yan, na mag-anak mo, dumikit sa pader, dumikit sa kisame para maniwala ka? Hindi naman, yung ganyan. Basta ka na lang. Kapag yung pupunta sa atas, di naniniwala na magpapagamot, may ganyan din. Diniretso ko. Naniniwala ka ba na ikaw ay gagaling dito ngayon? Na ganon. Kasi hindi ko gagamitin ng pangalan ng Diyos muna. Dito ngayon. Hindi ko rin sinabi pangalan ko, 'di ba? Hindi rin ko sinabi ako. Naniniwala ka ba? Ikaw ngayon ay gagaling. Sa lugar na ito, ikaw ay gagaling. Pwede ho.
May plano kang gumaling? Opo. O yun naman pala. Ba't ka pumunta rito? May ganon. Try lang po. Langya ka. Pero gusto mo talagang gumaling. Ganun ko muna. Dadaan ko lang siya sa biro, di ba? Pero may kagustuhan ka bang gumaling? Opo. Okay naman, sige. Basta, ito lang yan. Hayaan mo lang. Makinig ka lang kung anong mga gagawin. Yun lang. O, ganun. Tapos sasunod kong tanong, ano religion mo? Para at least para magawa ko yung akmad na ayon dun sa relihiyon mo. Oo nga. Oo, may ganun. Kasi nagkamali na ako dati before. Paano po yun? Ibang religion. Kasi ibang religion, Muslim. Eh, hindi ko naman alam na Muslim siya. Kaya ngayon, from then on, nagkamali ako ng sabi, nagalit. Hindi ko kasi alam na Muslim ka. Yung nagpapagamot kasi na ibang relihiyon sa akin. Hindi ko nasasabihin yung iba. Basta nandun lahat yun, lahat ng mga siguro isa na lang ang kulang, mabubuo ko na. So, hindi naman po nagko-contradict yun? Kasi ang paniniwala ko, ganito yan. God is one. Okay, naniwala ako sa isang Diyos, ang Santisima Trinidad. Ang Diyos, maraming pangalan, pero iisa lang. Ganun siya. So, kahit po, sabihin natin na, kahit atheist po ito. Mas masakit sa ulo ang ateista. Oh, bakit po? Sasabihin niya, Pero ang atheist kasi hindi naman sinasabi is, lack of religion, lack of belief system. Naniniwala sila sa isang supreme being. A master creator. Pero hindi nila sinasabi na Hindi mo sinasabing godless sila. No, it's not. Mas pa yan. Ang atheist kasi yung sinasabi nilang walang Diyos. Pero may supreme being. Supreme being. Yun ang tunay na atheist, Hindi yung basta-basta sinabing atheist lang. Yung sinasabing walang Diyos, di totoo lahat yan. Science lang lahat. Science lang lahat. Pero ang atheist, naniniwala sila, merong isang supreme being. Supreme being. Sa tingin niyo po ba in the next 5 years, 10 years, ano po ang kalagayan ng mga manggagamot sa ngayon? Mas mag-evolve po ba or paunti-unti mawawala? 50-50. Paano niyo po nasabi? 50-50. Maraming aral na ngayon ang nawawala. Kasi as a researcher, konting researcher lang, ang lumalabas ngayon puro mga hayag. Ang paghahanap ng mga lihim na inilihim pa, unti-unting nawawala. Ang problema dyan, yung iba, ang tingin dito, power. Dito power. It's never power. Ang sa aking paniniwala kasi, ang panggamutan is, never naging power sa akin to. Bonus to sa akin. Kasi ang una kong inaral kasi, sino ang Diyos? Ano ang Diyos? It's through the relationship with God. Yung ginagawa ko. Ngayon. Ngayon yan, relationship with God. Kasi sabi ko, bonus ang panggagamot sa akin. Yun yung application nung inaral ko. Pwede namang yung mandarasa lang ang gawin ko Kaya lang dasal ako ng dasal, kailangan ko ilabas yung energy na naiipong ko Oo. Tapos bonus, nakakatulong ng konti. Yung pala marami. Di ba? Yung pala, konti, pero marami pala yun. Magkaiba na yung konsepto namin ng konti tsaka marami. Kung mayroong problema sa spiritual, pwede nyo na akong hanapin. I-flag nyo na rin po yung... Oo. Hanapin nyo lang yung Facebook ko sa Commander Bakunawa, Guerrerong Manggagamot. Yun yung Facebook page. Tapos yung sa YouTube, Commander Bakunawa lang, ilalabas na ako dun. Ayun, ganun lang yung Tsaka connected lahat yung sa swerte, connected sa spiritual din yan. Opo. Yung kabuhayan, connected din yan. Tapos pamamaraan ng paglilinis, pagdarasal, naayos lahat yan. Kaya lang, pag malala na, kasi ang kalaban mo, nagdadasal din. Sa ibang bagay nga. Iba lang yung dinadasalan yan. Ang tao kasi, fluctuating palagi yan. May araw na malakas, may araw na mahina. Sumasabay din ang spiritual na depensa. Pag alam namin nakikita ko rin kasi yung mataas ang faith Hindi sila masyado naapektuhan. Pero may tama pa din. Doon kami pumapasok. Pag merong namang madali lang naman tayong hanapin. Commander Bakunawa lang. Tapos from there, pag nag-PM na kayo doon, bibigay ko na yung Facebook account ko. Yun. Yung personal kasi ang hirap mag-reply sa sa page lately. Yung mga gusto ng pampaswerte, PM nyo lang ako. Yung may problema sa business, yan.
ginagawa natin yan. Ayos natin yung business. Yung may sinusumpa, kahirapan, pagkakasakit, kamatayan, naayos natin yan. Iba nga lang yung pamamaraan. Masimple. Di sobrang komplikado. Di kailangang mag-alay ng sobrang mahal. Yung iba nag-alay ay manok, ganyan. Di sa akin, hindi ganun hirap. Yun lang. Tsaka ang message is sa mga nanonood ng Migiro ng Buhos po yung dinubos at di natatapos. Thank you.